Kumusta kayong lahat? Bago tayo magsimula sa ating usapin ngayong araw, gusto ko munang magpasalamat ng buong puso sa inyong lahat. Sa walang sawang pagsuporta ninyo sa ating maliit na channel, ang channel ni Ate Estela ninyo. Ang bawat like, comment at share ninyo ay napakalaking tulong para patuloy tayong makapagbahagi ng mahahalagang impormasyon. Sa araw na ito, ibabahagi ko ang tungkol sa isang kumakalat na nakakahawang sakit na dapat nating paghandaan at intindihin. Ayon sa mga eksperto at mga pandaigdigang pag-aaral, ang nipah na impeksyon ay hindi dapat balewalain. Kaya naman, samahan ninyo ako at hihimayin natin ang lahat ng kailangan ninyong malaman. Baka naitatanong ninyo kung bakit parang laging ang mga paniki ang bida at laging nadadawit tuwing may usaping impeksyon. At ang sagot diyan ay matatagpuan sa kanilang kakaibang biology at sa mga bansang may malalawak na tropical na kagubatan gaya ng Brazil, Indonesia, at siyempre ang ating sariling bansang Pilipinas, kung saan matatagpuan ang ilan sa pinakamalalaking populasyon ng mga paniki sa buong mundo. Ayon sa kasaysaysayan ng ebolusyon, ang mga paniki ay isa sa pinakamatandang mammal na naninirahan sa mundo, mahigit 50 milyong taon na silang narito. At sa loob ng napakahabang panahong iyon, nakabuo sila ng isang super immune system na sadyang kamangha-mangha dahil sila lamang ang tanging mammal na may kakayahang lumipad ng malayo. Ang aktibidad na paglipad ay nangangailangan ng napakataas na metabolismo na nagreresulta sa pag-init ng kanilang katawan o isang uri ng internal fever, na siyang nagtuturo sa kanilang immune system na maging laging handa at matibay. Kaya naman ang mga organismong sanhi ng sakit na nakamamatay sa tao gaya ng Nipah, Ebola at mga uri ng corona na pathogen ay malayang nabubuhay sa loob ng mga paniki nang hindi sila nagkakasakit o namamatay. Dahil siksikan silang naninirahan sa mga kuweba at puno na umaabot sa libo-libo o milyon-milyong bilang, ang mga paniki ay nagsisilbing living incubators, kung saan ang mga mikrobyo ay mabilis na nagpapalitan at nag-a-adapt. At sa kasaysayan ng ating mundo, ang mga pathogens na ito ay nanatiling tago sa loob ng mga kagubatan hanggang sa unti-unti nang pinasok ng mga tao ang kanilang tirahan, ang pagkakaingin, at ang illegal na pangangaso na nagdulot ng tinatawag nating spillover event o ang pagtalon ng impeksyon mula sa hayop patungo sa tao. Mahalagang maunawaan natin na ang mga paniki ay hindi natin kaaway. Sa katunayan, sila ay mga superheroes ng kalikasan dahil sila ang pangunahing nagkakakalat ng mga buto ng puno upang muling tumubo ang mga gubat at sila rin ang kumakain ng mga peste sa bukid. Kaya, ang tunay na hamon sa atin ay hindi ang ubusin sila, kundi ang irespeto ang kanilang espasyo sa kalikasan upang ang mga organismong sanhi ng sakit na natural nilang dala ay manatili na lamang sa loob ng kagubatan at hindi na muling makarating sa ating mga komunidad. Alam niyo ba na ang sakit na ito ay hindi naman talaga bago? Unang nakilala ang impeksyon ng Nipah noong 1998 sa bansang Malaysia. Doon sa isang lugar na tinatawag na Kampong Sungay Nipah, nagsimula ang isang misteryosong outbreak. Noong una, akala ng mga doktor ay Japanese encephalitis lang ang kumakalat, pero laking gulat nila na makitang hindi tumatalab ang mga bakuna. Sa Malaysia, ang karamdaman ay unang tumalon, mula sa mga paniki patungo sa mga alagang baboy. Ang mga baboy na ito ay nagpakita ng kakaibang ubo at hirap sa paghinga. Ang mga pig farmers o mga nag-aalaga ng baboy ang unang tinamaan. Dahil sa tindi ng impeksyon, mahigit 1 milyong baboy ang kinailangang isakripisyo o ikul para lang mapigilan ang pagkalat. Pagkatapos noon, muling lumitaw ang impeksyon sa Bangladesh noong 2001 at doon natuklasan na maari pala itong makuha ng direkta mula sa kalikasan nang hindi na dumadaan sa baboy. Bakit nga ba laging nadadamay ang mga paniki? Ang mga fruit bats o yung tinatawag nating flying foxes ang itinuturing na natural reservoir ng Nipah. Ang ibig sabihin nito, sila ang orihinal na may dalang virus. Ang nakakamangha rito ay ang mga paniking ito ay hindi nagkakasakit. Ang pathogen ay namumuhay sa kanilang laway,
ihi, at dumi nang hindi sila pinapatay. Ngunit kapag ang mga paniking ito ay kumain ng mga prutas, gaya ng rambutan, mangga, o uminom ng date palm sap, naiiwan nila ang mikrobyo doon. Kapag ang tao ay nakakain ng prutas na may kagat o laway ng paniki, doon na magsisimulang pumasok ang organismong sanhi ng sakit sa ating system. Ito ay isang paalala na ang ating pakikialam sa natural na tirahan ng mga hayop ay may malaking epekto sa ating kalusugan. Linawin natin ang proseso dahil mahalaga ito para sa ating pag-iingat. May 3 paraan ang paghawa nito. Direktang contact sa hayop. Kapag nahawakan o nalanghap mo ang body fluids ng isang infected na hayop, gaya ng baboy o paniki, ang mikrobyo ay pumapasok sa ating mucous membranes, mata, ilong, bibig. Kontaminadong pagkain. Ito ang madalas sa Bangladesh. Ang pag-inom ng hilaw na katas ng prutas o pagkain ng prutas na may ihi o laway ng infected na paniki. Human-to-human transmission. Ito ang pinaka-nakakatakot. Kapag ang isang tao ay may nipah na, ang kanyang ubo o droplets ay maaring makahawa sa kanyang mga kasama sa bahay o sa mga nurse at doktor na nag-aalaga sa kanya. Ang pathogen ay nananatili sa laway at ihi ng pasyente. Ano-ano nga ba ang dapat nating bantayan? Ayon sa mga clinical studies, ang incubation period o ang oras mula pagkahawa hanggang lumabas ang sakit ay 4 hanggang 14 na araw, pero minsan ay umaabot pa ng 45 days. Trangkaso-like symptoms. Magsisimula ito sa matinding lagnat, sakit ng ulo, ubo, at pananakit ng lalamunan. Parang ordinaryong trangkaso lang sa simula. Respiratory distress. Habang lumala, ang pasyente ay mahihirapang huminga. Maaring mauwi ito sa atypical pneumonia. Neurological symptoms, encephalitis. Dito nagiging critical. Dahil inaatake ng nipa ang utak, ang pasyente ay makakaranas ng pagkalito, matinding antok, at seizures o pangingisay. Sa loob lamang ng 24 hanggang 48 oras, maaari itong maging coma. Ang mortality rate nito ay nakakalungkot na mataas, mula 40% hanggang 75%. Dahil wala pang gamot o bakuna na sadyang para sa nipa, ang pinakamahalaga ay ang prevention at tamang supportive care. Para sa mga healthcare workers at para sa ating lahat, narito ang dapat gawin. Para sa healthcare, napaka-importante na maagang pag-detect. Kapag may suspect case, dapat ay agad na i-isolate. Ang mga healthcare workers ay dapat gumamit ng full PPE. Ang pathogen ay hindi airborne gaya ng COVID sa lahat ng oras, pero ang close contact sa body fluids ay napakadelikado. Para sa inyo sa bahay, hugasan ng maigi ang prutas. Huwag kakain ng prutas na may bakas ng kagat ng ibon o paniki. Laging maghugas ng kamay, gumamit ng sabon at tubig pagkatapos humawak sa mga hayop o galing sa labas. Lutuin ng maigi ang pagkain. Ang init ay nakakapatay ng mikrobyo. Sa kasalukuyang impormasyon ngayong 2026, ang World Health Organization ay patuloy na binabantayan ang mga lugar sa Southeast Asia. May mga ginagawa ng research para sa mga monoclonal antibodies at mga bagong bakuna na nasa trial stages na. Bagamat may mga naitatalang sporadic outbreaks sa ibang bansa, ang mahalaga ay handa tayo at may sapat na kaalaman. Sana ay marami kayong natutunan sa ating pagtalakay ngayong araw. Huwag tayong matakot, bagkus ay maging mapagmatyag at malinis sa ating kapaligiran. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa channel ni Ate Estela. Kung may mga tanong kayo o gusto ninyong pag-usapan natin sa susunod, i-comment nyo lang sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para laging updated. Ingat po kayong lahat. Hanggang sa muli.